Ningon man ko diha poor widow, no? Pero sa kaning sa Binisaya gihatag ang simple nga pulong diin masabtan gyud nato kabos nga babaeng balo ug mihulog og duha lang kasing silyo. Diha two mites which make a quadrant. Ang 1 mite igsoon is 1% sa usang adlaw nga sweldo. Mao na ibot pasabot. So ang iyang gihatag duha. Okay? Unya, ningon si Kristo. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan. So si Kristo kay galingkod, posible nga yung mga tinunan na dito nag-talking sila, ningon sila pagkakita ni Kristo sa babayang balo nga nihatag, gitawag niya ang iyang mga tinunan ug mingon siya kanina. Sa pagkatinuod, mas dako ang gihulog sa kabus nga balo kaysa tanan nga nanghatag. Ako kaning gi-imagine, posible nga nahilingon sa iyang mga tinunan nga, dili gani madungog ang taginting sa paghulog sa babayang balo, kaya karon pag-ingon ka na mas dako sa hatag. Ako pong gi-imagine kining nakabantay mo ka ng naay offering nga kanang nakalitan ka ba? Sabi mo, atang sa atong pag-offering kay doon natay tabang, niya muhulog ka. Kabantay ka kung kanang imong ihatag dako kung ganahan ka mubitbit nga tustubangan magngana ka dito, di ba? Ang ihulog ni Mauro makita. Pero ato ganing ihatag katong kuy kapilian mo sensilyo na imong susiyon og lalong pa ang tudod na nimo yung iduot sa lalong kay aron dili manunggan nga nihagting ang imong gisulod. Naka-experience mo na wala? Ha? Experience. No? Usay naka-experience po ko ana, no? Nakanang makalitan ka, may sensilyo lang, maulaw ka, kung gabit-bit o papel niya. Di ba kung ikinahimik ito ng dito? No? Binangga tayo ang sensilyo nga atong ihatag kay ato mang hinayan o butang. So, lingon din ni, ako lang i-dramatize ngayon para masabtan ninyo ang context ng istorya ba. Mas dako ang gihulog sa kabos nga balo kay sa tanan nga nanghatag. Kay sila, lingon si Kristo, daghan o kwarta o ang ilang gihatag baliwala lang kanina. Apan, kadtong balo, bisan tuod kabos siya, ihatag niya ang tanan nga iyang kabuhian. Mga ginikanan kinsay nakasulay ninyo dinhi nga nagingon kini ba yung pagkaon ayaw ba ang usik ni dom dai. Gawa ta kay balong asa daghan ng ugma. Isa may nakaingon na. Ayaw bini usik kay ikaw kini tambal kay mahal kayo ni. Pero kung dato ka, mahala siguro o mag-usik-usik. Kay guhitan kay naman kay kakuhaan o ikapalit. Okay, sa'yo magkarelate na to. No? Nabisa ka ng bulan pulo na ngay, nahabilin ako kung ihapong takluban, kaya namin naman itong tititon ang bulan. Ha? Pero dahil ka kwarta, bisa ka ng pagkulon, ilabay na siguro na. Hindi ko si Kristo, kini babaeng balo, dako kiling nahatag. Gumikan kay bisan sa iyang kakabos, ihatag niya ang tanan na iyang kabuhian. Ang akong pangutana before ta magampo. Sa matag usa, kaya balimong suhiron ang gihimo sa babaeng balo. Na ang tanan nimong income ikag Lunes bayong Sabado imong tiguhon ug ihatag pagka-Domingo. Sa di mo mutubag mga episode, di ko na makakaya. Nanano may kape, kalamay, palit-palit bugas, asay pangalawan sa akong anak. So that's why, let me break down this passage ng episode for us to understand kabahin. Sa title sa mensahe na akong gitaytulan, Extraordinary Faith. Extra. Not just ordinary, but extraordinary faith. Mag-aampo ta, Ginoong Diyos, silabing damhanan, tuloy kami nga mupaubos sa pagdawat sa imong puno. Ginoo ang salmo, nag-ingon ngayon, di katol o 1,000 hills. Ningon po ang salmo sa chapter 14, Ginoo nga ikaw ang tag-iya sa tanan, nakip sa mga butang na sulod sa kalibutan niyo. Ikaw ang tag-iya sa mga kinabuhi. Ikaw ang tag-iya sa tanan na amon na amon.
Nanggot pasabot Ginoo kung among masabtan, wa ka na tinanglan mo butang gikan ka lang. Apat tuloy kami, gining buntag, pinali sa mensahe. Ano ba? Nga malipay ka, nga bumuhatag kami kanimo, kilabi na kung sundo na mo Diyos, ang imong kasuguan, kabahin sa grace of giving. Tuloy ang patagusan ang kining among topic, karon dili lang kini maghisgot sa kwarta, kundi sa atong kinabuhi Ginoo. Tungod kay magunsa man, ug daghan mi gihatag man ang among kinabuhi, wa kay namo gihatag 100% kanimo Ginoo. Nga malumingo niya tuod mi apan ang half sa among kasing-kasing, wala nimo Ginoo. Usa tutoy kami. Ug among ipaubos ang among kaugalingon Ginoo sa pagdawat sa imong buhay. Sa pangalan ni Kristo nga among Dios ug manluwas. Amen. Amen. Maglingkod ta, mga kaisun. So, extraordinary faith. Dili ni parehas extra na mukhaon ka dito Diyos atong sa itong manok, itong manginsan na sige kag-order o extra. No? Isa pa yung sige order o extra o mukhaon. Ha? Oh. Extra. So, ang gitawag ng extraordinary faith, mga kaisunan, ako lang ipasimunan isulti, gumikan kayo sa akong pagtuon sa Biblia, gikan sa Old, paingon sa New Testament, mga kaisunan, walay tao kong nabasa ni hari na nakahimo sa gihimo sa babayeng bano. Si Solomon, sa dihang i-offer niya ang templo, niligo ka mga karnero o hayop ang iyang gihatag. Sa panahon po ni Moses, daghang tao nga naghatag sa ilang mga offering para sa templo. Ug si David ganit sa diyang itigom niya ang bandi, gipreparar niya para sa iyang anak si Solomon. Nagkanayon si David, Ginoo, unsa may niya namo nga dili gikan nimo. Nga ang buti pasabot ni David, actually, Ginoo, kining among gihatag nimo, gikan ta mo pud nimo. Diba? Ang among gihatag gikan ta nimo, nya usahay, di ta kasabot ngano di ta mohatag sa atong kinabuhi, sa atong bahati, sa atong talento, sa atong commitment. Nga kung hunahunahon nato mga igsoon, ang tanan nga niya nato iya sa Ginoo. Amen? Bisan pa ng trabaho nga imong trabaho, ingon kang imuha na dili na totally hindi mo ang Ginoo mao'y nag-iya nimo, naghatag og pabor nimo nga makatrabaho ka. Amen? Negosyo, ang Ginoo may naghatag nimo puso aron ka makapadayon sa imong negosyo. Amen? Now, doon ay giingon ako sa pastor mga kaigsunan, ako i-quote siya. Matod pa ni Frank Torre, ingon siya, why do you call yourself a Christian if you don't obey Christ and His command? Nakapangunawan ako, tinukod ko, no? Dapat mga tao, magayon, Kristohanon sila, pero dili sila, wala sila ga-obey ni Christ o sa iyang sugo. Mura kini ko sa ka-example mga igsoon na ato imagine na kita mga Israelites. Si Moses, ang atong leader, kung as bukid na nisatan sa Mount Sinai, kay nagbuhat sa Ten Commandments. Ninaog si Moses, kung ningon si Moses katawan, mao kini ang Ten Commandments gihatag sa Ginoo nato dito sa bukid. Nya ilig ka sa Ten Commandments, ningon ka nga di ko ganahan ang Ten Commandments Moses. Kay doon na pud ako kaugalingong commandment. Muna ang pagkatana, why do you call yourself a Jewish or a follower of God if di ka tuman sa gisugos Ginoo? No? Ningon mga kaigsunan na the way we handle our money is the best indicator of the spiritual condition sa atong kasing-kasing. The way we handle our treasure, our money, is the best indicator of the spiritual condition sa atong kasing-kasing. No? So kung kahibalo kang manage, kahibalo kang mo budget, mo manage sa mga bahagi nga ihatag sa Ginoo nimo, usa na ka indicator mga kaigsunan sa kondisyon sa imong kasing-kasing. Apan kung ikaw galing lakot sira, wa ko dili sweldo na hurot na ang tanan nimong kwarta. Di ba naigingon na ang imong sweldo patrumel?
Para imong utang 399 piso na lang ang nabilin. Kung saan mo na pagpuhi. Unang every time makadulog ka o wali ka may hatag, negatibo dahil ang una-una, dili ko kiwa ka padalangin sa Ginoo, gumikan kay di ka kahibalo mumandig sa bahandig mo. Diba? Ginoo din. Kaling lagi magkuning mangutanta, ang tagay sa wala, di ba? Hindi ko mamutingog. Mura mapunog. Wa kasulay. Di ba? Nito ang feeling sa mga ilabi na iligdawas sa pagtali mo. Pero dito na magsugod ang imong kalbaryo, hindi bayad na. Dili man daw ang pangutang tapos sa atong hikinahanglan. Apan daw ang pagpangutang kung you will spend it for your pleasure lang daw. Matod pa mga kiksun, pamina mo ang Biblia contains 500 references kabahis pag-ampo. So kung magpulong kang teksto nga naghisgot o pag-ampo, doon ay kinintos ka mga bersikulo nga imong mabasa. O doon ay kinintos ka bersikulo nga mabasa nimo kabahis pagtuo. Apan, doon ay 2,000 ka mga referensya kabahin sa bahandi o kwarta. Nga naman, nga mas daghan ang reference kabahin sa kwarta o posisyon kaysa referensya sa pag-ampo o pagtuo. Gani mga kaigsunan, sa 38 ka mga parables ni Jesus Christ, 16 ni ini ang nag-deal kabahin kung saan nato pag-handle ang atong kwarta. Ako bang tanan nga mas i-emphasize ni Kristo pag-ayo ang pag-manage sa bahandi. Gumikan kay Ginoo kining mga manuntiyon mga igsoon ka ang kwarta ikaduha sa Ginoo. Diba? Unang pagkakaroon kung mapatagi pa ulanan kung daghang bahandi sa Ginoo, ayaw lang ko sa pag-apura kay basig dili pa unya ka makahan pero sa bahandi nga ihatag sa Ginoo. Ginoo ba? Siguro kamo pareha ko na kung adunay mga ingay na sinagdagan ng kwarta. Kaya basin tungod og ihatag sa Ginoo ang daghang kwarta nimo, imo ra fokusikan. Asa naman si Brunaro o Brun Elmer, Pastor, tuwa sila sa Hongkong, kaya manihapon sila pagkakaroon, gabi dito pa. Bihan naman, isa po na ng Brunaro. Daghang kwarta ba? Diba? Asa mas sa tiisin? Tuwa dito sa USA kay magpaspala. Magpatina, nagbuhog dito. Huli ka po din kahapon. Kaya na nalihon, udah nakapata, di ba? Tinaw din. Asa mas bro Darren? Pastor, tuwa sa Israel kay mangluwa na dito. Ang bihira nila. Darren, mangluwa pa sa dito. No? Balik ka po. Balik sa Pilipinas kay aron buhog na bigham. Dito sa Israel mangluwa. No? Ang kwarta isun gamhanan. Kami naman, ang kwarta way gamhanan way kinabuhi. Apan ningon ang Biblia, ang gugma nato sa salapit mao'y hinungdan sa dautan, tanan ka dautan. Mao di na mga kaigsuonan na dunay 2,000 ka referensya nga gihatag ang Ginoo kabahin sa kwarta o dunay sa 38 ka mga parables ni Jesus Christ ang 16 niini nagdil kabahin sa pag-handle sa kwarta. Sa akong pagpadayon ng Exod pamina mo, timan ini, watay usa nga ato kyo. Mauna nga po ang Ginoo mangayo nato, wa ko'y katungod, wa kay katungod na magdumili mga kaigsunan. Now, let me be clear. Ang Ginoo nangayo o nag-require nato nga muhatag, dili tungod kay napurdoy ng ekonomiya dito sa langit. Timan na ha? Ang tao na polita o tax, kaya wala tayo ikabayad, wala tayo ikasweldo sa mga government employees. Apan ang Ginoo, nag-request sa muhatag ta sa atong ginabuhi, sa atong talento, sa atong gawin, sa atong kwarta, dili tungod kay nagkapurdoy ang iyang ekonomiya sa langit. Muhatag ka sa dili igsoon pabilin dato ang langit. Di ba? Ang paghatag nato mga kaigsuonan, mao ka na isumbanan kung ang ngayon bakang tugyanan sa bahandi nga iya imong ipagayo. Example, mga ginikanan, yung anak, pangutanan, kung namoy negosyo,
Imo bang saligan o kwarta imong anak nga kadadawat o kwarta daro dito sa tindahan? O katong imong anak nga kahibalong mong tigong? Diba? Natural nimong saligan, ang imong anak nakasaligan lumuhandol sa kwarta. O kung imo makita ng imong anak nakasaligan sa muhandol sa kwarta sa inyong negosyo, mingon ka na, on-on, o talingon na niiling kalibutan na ikaw din ang among saligan sa atong negosyo. Si Kuanday, si Kuya, si Ate di ay, di mo kasaligan. Kaya ano, kada na kwarta, dayong adto sa Shopee o Lazada. Huwag yun kayo matigong. Mauna nga, ang design ra po nas Ginoo, so na akong gusto masaktan nato, na ang Ginoo, nga nung nag-require siya sa paghatag o atong bahandi, dili tungod kay wala siya kwarta. Kung dili kay mo kini basihan, kung angayan na ba ko ikaw, hatagan sa bahandi na imong gipangayo. Diba? Amen? Yeah. O galing akong hagit ninyo mga igsoon, galing muhatag ka sa complex, wak ko nang warang na anak, kasi sa piso, wak ko kayo ang grupo na anak. Ihatag na ko ang challenge, aron ka mo maanan, na kung doon na tayo puluhaton, gusto ko tatas puluhaton sa Ginoo. Amen ba? So dahil ko na rin yung kaos, dahil hindi nga di ka bumayad. Ha? So kaya ka mo-order, hindi ka bumayad. Pwede ba na? Hindi pwede. Diba? So the same po sa Ginoo. Kaya since hindi man tagi pagkaon, hindi man tagi build, so hindi na ito i-support ang atong commitment, ang mga panalangin ng ihatag sa Ginoo. No? Jesus said more about money and possessions mga kaigsuonan than heaven and hell combined. Una, kung imong itapok ang teksto sa nagisgot sa langit, kung nagisgot sa inferno, mas daghan pa ang gisgotan sa bahay kwarta. No? Kay kabahin dili kwarta ison daghan kung matuyok ng panghuna-huna. Muna ningon din yung ison, money, wealth, and materialism. Money, wealth, and materialism are like cancers that eats away the character of Christians. Money, wealth, and materialism sama po nun yung cancer na hinahinay na mag-ut-ut sa karakter sa usa o Kristohanon. No? Dahil na magtotoo, magusto lang ng sigig pangayo. Kung panalangin sa Ginoo ang panili, gusto mo hatag balik sa Ginoo. Simple lang. No? So, niling kamundakon mga igsoon, atong i-breakdown, kining atong ibasa na passage, kabahin sa babae ng balo. Ang babaeng balo, sama sa atong mensahe na Domingo, wala po siya'y pangalan. No? Balikod ko, ang usa kamay is 1% sa usang adlaw na sweldo. Kaya ba ang minimum na sweldo karon? Sa ato sa atong lugar? Yeah, 398 ato na lang ibutang 400. Pila ay 1% sa 400? Sige, mga mathematician. Ha? 40 pesos? 4 pesos. Ato na yung ha, para sa masakta na ito. So, ato ibutang, sabi na ang sweldo karon 400. 1 mile is equivalent sa 1%. Kay duha man ang iyang gihatag, 8 pesos ka to. Di ba? Nasabtan ninyo? 8 pesos mo nga ito, ganyan na ito paggamit. Ang 8 pesos ko ako ng 10%, pili mo yan sa Ginoo. 80 centavos. Sakto ba? 8 pesos. 8 centavos. So, pili mahabilin sa 8 pesos, 80 centavos. 20. Pwede pa na ito ipalit ko pan. Pwede pa ito na ipalit ko ugas. Pero ang tawa gihatag niya ang tanan. Now, karon nato i-breakdown ni. Tungod kay daghan kong nadunggan nga mga magtotoo nga usahay mo gamit ali nga passage nga moingon ang paghatag sa Ginoo di pinugsunay. Tinuod gina, mo agree ko ana, thumbs up gid ko.
Apan, sultihan ka mo, dili pwede nimong gamiton nga basihan kung daghan kang panalangin nga gihatag sa Ginoo. Diba, imagine na kung si Kristo gigapoy siya human sa nakipagdebate sa mga Pariseo, Eskriba o kaning Saduceo. Nagpahulay siya o gipili niya na maglingkod at tubangan sa halaran o gilantaw niya ang mga tao ni adto dito na naglinya aron muhatag. Kung sa inyong imagination, daghan kayong kapila, siguro ang man napila, nindot kayong buhok, no? Nindot kayong mga sinaw-sinaw sa kamot. Ano pa? Daghan kayong bulintas na nagbitay sa kuan. So naghatag. Dinagko ang ilang hatag. Kung basihan na to sa amang, dagko ang ihatag sa mga dato. Apat kung basihan na to sa amang, gamay na yun. Wa ka ganit yun. Dili yun ganit makahamtik sa panudlanan ang ihatag sa babayang balo. Ang pangutanin ni Karulanong siya man ang napansin sa Ginoo. Okay? So, kung mayroon ka na mo na imong basihan sa paghatag, ang akong pangutanan nimo, kaya ba nimong himuon ang gihimo sa babaeng balo na gihatag ang tanan? Di naman may mo kaya. Wala. Sa hindi man mo kaya himuon ang gihimo sa babaeng balo, adto na lang tas di-require sa Ginoo. Na 10%. Nasabtan ninyo? Kaya kung wala ka 10%, nakapamangkay, mahabilin. Okay, now, akong i-share ninyo kining tulong ka punto. Number 1 point, giving is not measured by the sum, but rather by the sacrifice. By sacrifice. Giving is not measured by the sum, but rather by sacrifice. Masabi ba sa pag-ani? Unang-una mga kaigsuunan, naglantaw ang Ginoo sa atong kasing-kasing sa atong paghatag. And giving its own should be proportionate. Masabi ba masabot proportionate? Nato ba mga kaigsuunan nga duha lang to ka sinsilyo ang ihatag sa babayang balo na sa 100 tubo? Ha? Nagtuo ba mo nga duha lang ka buong sinsilyo ang iyang ihatag kung naa siya 20 ka buo? So, gihatag, gikulit sa Ginoo, unang-una ang mga Pariseo nga nanoon niya, na narito sa templo, and at the same time, gusto sa Ginoo matudluan niya ang iyang mga tinunan. Kami na mo mga igsoon. Ang ingon ang unang point, giving is not measured by the sum, but rather by sacrifice. Ang atong paghatag should be proportionate. Kasi kung pasabot sa proportionate, ganit. Kung pila ang imong panalangin nga naangkon, mauusap ka na ang diha mo kuhaan o porsyento sa imong paghatag sa Ginoo. Panalit na nagsindo na ito, ibutang tanan kung 50 mil ang adlaw. Naman, nagsindo na ito 50 mil ang adlaw na ha? Nanandoy na, no? 50 mil ang adlaw. Kunya, hindi ka Domingo muhatag at 50 pesos. Proportionate ang iyong ihatag, di? Ha? Di. Ang mga dato, naghatag sa dagdag ko, kumpara sa babae, naghatag kaya ang dato, pagdagmay ang mga kayo. Pero ang ihatag sa mga dato, di proportionate sa ilahang bahating na nakakon. Mao ka na ang rason mga kaigsunan na mas didahig sa Ginoo ang babaeng bando, kay ngano sa ihatag niya ang duha ka sinsilyo. Human niya kining ihatag, isagig na lang din sa Ginoo unsa pa iyang ikapalit sa iyang pagkaon. Human siya muhawa dito sa templo. Pero katong dato, paghatag nila, nahibalo sila asa sila kuhaan pa og income. Nakuha ninyo mga igsoon. That's why extraordinary ang pagtuo sa babaeng balo. Kaya sa talang naghatag siya lang yun ang nakahimo sa iyang gibuhat. No? Matod pa mga igsoon, the widow's gift and Jesus' comment on it shows us that the value of a gift is determined by what it costs the giver.
Wala mo po nag-ingon na hatag mo hantot ng mahundan, wa po ana natudlo. Ang ako gitudlo sa ato mga kaigsuonan is based sa principle na ihatag sa Ginoo. Hindi na lang nato ibiga kung saan yung kapulo, mga anak, kay malangan na ta. But I know if you are a believer and for a long time na ka na-fellowship din you probably understand na nung matag ka sa Ginoo. Ulan sa panalangin, pabor. Apan sa ato paghatag, mga kini ang akong tambag. Ayaw ka mo hatag sa panundanan, gabigon ng Ginoo ugma. Kani, matag ko alin 1,000. Ibalik ba yun ugma, Lord? Diyos min, ha? Kasi nahingalan ako. Matag ko alin, Lord. Kani, uy, paminaw din mo mga igsoon, dili na ito ma-impress ang Ginoo sa itong paghatag. Dili sa ma-impress. Di sabihin, ha? Muna ihatag ni Micah? Di sa anak? Di sa masya? Di pa sabihin, wala mo na yung ihatag. So, kaya nga ginawa, wala mo na yung ihatag. Dili ba proportion sa panalangin nga ako ihatag din mo, ako utang iplanuhan ng libro mo, at ko talaga ako ang promosyon ihatag sa agad na tinundanan sa paghatag. Amen ba? Nakuha ninyo mga kaigsunan? So, giving is not measured by the sum, but rather by sacrifice. Sacrifice because this widow sacrificed her whole livelihood. Number 2, the contrast. Simple lang. Ano siya contrast? Ano siya kaya sa verse 43? Ito masabi ko bro. Sa verse 43. Ningon din sa verse 43. So he called his disciples to him. Itawag niya ang iyong mga tinunan and said to them, assuredly, sudihan ko mo. I say to you that this poor widow has put in more, na-notice niyo yung word, than all. Has put in more than all. Meaning, ang tanan na hatag, dili niya isama sa paghatag sa babay. Kaya hindi man si Kristo siya komento, I say to you that this poor widow has put in more than all. Wala kayo na than the few of them. Apan sa tanan nyo day na ngadto sa templo, mas niangat ang babaeng balo. Those who have given to the treasury. Ingon pa sa background ini, sa treasury ko na sa temple, doon ay 7 ka mga boxes sa temple tax, ug doon ay 8 ka mga boxes sa offering. O ang babaeng balo dito sa dihatag sa offering box. So, gitawag sa Ginoo ang iyang mga tinunan o gisultihan sila. And I believe mga igsoon na mentoring time po ni siya mga tinunan. Nahibala ba siya mga tinunan na ayaw sa atong, kung saan ito, ihuna-una. Na ayaw sa atong tinunan na kising nila guna-una kalos aw o sa paagi sa matagwarga. Disengan sa tinunan niya. Si Judas. Diba sa babaeng balo niya, babaeng makasasala na yung domingo, gauna-una siya, kung sa iyang mahatag sa Ginoo. Pero si Judas, gauna-una siya, kung sa iyang makuha niya, ikan sa Ginoo. No? So, balik ko, dili na ito pwedeng himuon na basuhan sa atong paghatag kung dili kini proportion sa imong panalangin. Unang-unang rason, tungkol kay hingon ko, this is an extraordinary faith. Akong gingon ka ganina, wala tayong mabasa ng passage na susama ni ini naghihimos babaeng balo. Ikaduhang rason, maglisod tagsuhid sa gibuhat sa babaeng balo. Diba? Agree ba mo? Una, kung sa'yo gingon diha sa verse, atong balikon bro, sa verse 42. Ingon ang verse 42, then one poor widow came and threw in 2 mites, which made the quadrants. Napapakutaan na, pwede ba niya ihatag lang ang usa? Question. Pwede ba niya ihatag ang usa ba? Pwede. Kung ihatag niya ang usa, it means na she gave half of all of her livelihood. Kung usa lang niyang ihatag. Meaning ang half sa iyang mahali, mo ko yung ihatag. Di ba? O kung usa na iyang ihatag, o ko yung mabuyag niya, uy, ganun usa na iyong ihatag. Di ba? Nakasabtan ninyo?
So, usa rin yung gihatag unta, pwede na. Way makapansin sa niya, kaysa ka na ibalo. Ang panangigiingon, gihatag niya kadtong duha. Usa pa yung trabaho sa balo sa niya itong unang panahon. Duha lang, di ba? Nadumduman ninyo, makilimos, o kung madalang pa kang balo, pwede kang maging prostitute. Mabigat si Kristo sa namatay sa gibilin niya si Maria, ni Juan. Kaya itong panahon na probably, matupos mga scholars, patay na po si Jose nga bana, ni Maria. Kaya kaya ito, balo ka, wakod kay anak, wakod kay opsyon lain, kundi mamlimos o mahimo kang prostitute. Mawala yung two options. So pwedeng i-keep sa babayang balo ang kusa niya, ang palawag niya, gihimo na. But instead, she gave with staggering generosity. Now the challenge, ikatulo. The contrast, ikaduha, ang challenge. Mawala yung challenge na sa verse 44. Kabantay mo ningon niya ang verse 44. For they all put in out of their abundance. But she, out of her poverty, put in all that she had, her life, her whole livelihood. Kung ato bang i-dramatize ang sitwasyon ng Igsoon, na ni Kristo naglingkod, kunya, what if ang atong paghatag sa offering is dili isuroy? Diba? Ang ato kay isuroy man, doon ay ibang simbahan, dili kami man sa tubangan, dihan na ikuha ang concept ni ining mga Bible passage sa ilang paghatag ni Ato, kasi na may mga tubangan. By the way, kung ito kusman ko na itong paghatag, pero kung gawin mo rin. Ha? Ang sanusay mo may practice, kaya may mga tubangan. Pwede na po na, so dilig na problema sa doktrina sa luwasan na, practice na na. Now, si Kristo sa dahil nagpahulay siya, ako bang imagine na posible nga lubaan tao sa mga tao nanunod sa templo kung nangatag. Kunya, matod pa dito, ginantaw niya ang mga tao naghatag sa ilang mga bahandi. Kung sa dihan nakitaan niya kining pabayang balo nga posible sinina nagkagidla yung white chinelas or kung ugaling doon na may chinelas gustuton. Sa diyan ihatag ang babayang balo ninyo na Darisa mo. Darisa, I want to teach you a lesson na sa paghatag mga kaigsuunan. Hindi mo na gino. Ganahan ko ngayon makatunan ang lesson ni mga babayang balo. Nga bisan walang-wala na sa ihatag niya ang tanan. Diha sa pagkakataon. Upo sa gigayat sa Ginoo ang mga babayang balo. Kaya mga dato, matod pa niya, daghan pa mamunta sila ikahatag kaysa sa ilang ihatag, apan wala sila ikahatag proportionately sa ilang income. Matod pa galing sa background na mga Igsoon, daghan ko naman mga adunahan na nagpasundayag lamang sa ilang paghatag. No? And if willing ka, Pastor, dili na lagi na epektibo ka ng ikapulo o halag kay naan sa New Testament. So, tihan ka mo o balik Igsoon, paminaw mo. Ang 10% mga Igsoon, wala ka na gasugod sa panahon ni Moses. Gasugod ka na sa panahon pang Abraham. Na si Moses to apas tagwanghan sa iyang mga ginikanan. Si Abraham ihatag sa ikapulo ngadto ni Melchizedek na diha nagsimbolo ang Melchizedek priesthood sa atong Ginoong Hesus. Nga sa ato pa kung ang atong Ginoong Hesus mo'y atong labawang pari karon, dili mohunong ang atong paghatag sa atong 10%. Why? Because Christ's priesthood continues forever. Apan, ang mensahe karon mga kunig, dili man mingon ang Ginoo, dili man pod kang bunalas Ginoo, o di ka muhatag. Apan, ikaw rapod mismo ang maka-experience, ang dili maka-experience sa saan ng panalangin sa Ginoo. Nasabtan ninyo mga Igsoon? Extraordinary faith. Unang-una, walay pwedeng musuhit sa gihimo sa babaeng balo.
So again, kung nag-income ka o 50,000, dili reasonably na muhatag lang ka 5 pesos kaya imong ibase sa imong nabasa sa Mark o sa Luke. Dili na mo ibot pasabot sa Ginoo ng Lexon. And first and mostly, God sees the attitude sa atong kasing-kasing. Amen? Now when we give, muhatag na dito. Dili ka kagawa na ako na kakanimuha ko. Amen? Diba lain ang feeling, nagyataga ni Kagsinina sa imong isig ka magtotoo, na hindi ka Domingo, magkita ang binisulod ni Noy. Ako na sinina sa? No? Gwapang-gwapa kayo ka, gwapang-gwapa kayo ka na ako na sinina, no? Diba? So, ingana ko sa Ginoo. When we give heartily. Kung ang atong motivating factor mga kaigsuunan, kaya ikong matawag na ito sa akin. Amen? So, mayroon pa sa Ginoo to please stand. I pray na inyo maging nasabtan with all of your heart mga kaigsuunan. Tungod kay balikon ko ang Ginoo, wala siya nagpinahanglan sa atong salapi aron madaghan niyang sapi. Daghan ang daan nganong nag-require siya ay mga pinibasihanan sa iyang panalangin na iyang hatag niya kanang. Dalay ko daw Diyos din kabuntagon. Salamat sa iyong mensahe na nagpahindog ka namin. Lord, ang mga munod na hindi na masumit, hihimos, babae, malo niyo. Magdinako pamandayan ni Ginoo. Usahay ka ni Lord, mahimong unfaithful. Tungod kay gusto ming mas makatigumpa Ginoo. Dahil kayo may mga rason, usay mo galit pa may mga bersikulo Ginoo. Just for the reason na hindi kami mahatag Lord. But Lord, di kapag ka kamugos. Kapag kung kami nag-angkon na iyong anak Lord, at pundurin ang among kasing-kasing hukuman sa iyong sukunan. Ablihin mo sa labutan, kaya kasi pa kami kasabot Ginoo. Or maybe na ay mga kaigsunan din nasusama na ko kalihat to, na nasabtan na ako nga importante ang panghatag, kapag di ko muhatag kay mahal ko kung mahutan din. Lord, sama na ko, tantana ka lang na mga pagbati o kahadlok mo. Tuguti kami nga magtukusanin yung libo ng Diyos. Kuman sa verse 44, wala man na-mention ang balo. Wala ngayon mo na-mention for the rest of the New Testament ang mga babaeng balo. But I believe, Lord, na imong isupply ang needs sa mga babaeng balo. Kung sa Lord, kami doon naman mga Panginoon, Lord, ang imong mensahe sama sa pag-ingon Ginoo, dili lang kay kinibahali ang gusto ni mong among masabtan. Kundi ang tibok na kung pinabuhig gasa kinibok Ginoo. Ang among ang trabaho, ang among negosyo Ginoo, ang among ang tanan na ang imuha ni tanan Ginoo. Sa tuloy kami sa paghatag ni 100% Amahan. Doon kiwa kailaing giniuhan na ang tibuong bubugos na sinasing commitment for God sa pagsunod kayo. Siniyoy kayo mga pulong sa kasing-kasing, and I rebuke the spirit of pride, spirit of rebellion, the spirit of falsehood, upon this message, Lord. Let every spirit be subject to your spirit, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay, mga pamutana, naralihan. So, basahan ko lang. Balik na 11:30 or 11:35 siguro.